Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Hindi po ba't tayong lahat na naririto na ngayon ay sumasamba sa ating Diyos, Diyos ng mga Kristiyano, ay isa lang ang hinahangad, ang mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Amen? Amen. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang mapabilang sa pinagaharian ng Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto nating lahat. Ngayon, meron namang kaakibat na sa parte natin, on our part, para tayo mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Katulad nung narinig natin sa unang pagbasa, ang paalala na ang utos ng Diyos ay pakinggan, sundin. Ang sinasabi rito ay yung mabubuhay ka at kung susundin mo ang utos ng Panginoon, hahaba ang buhay mo. Mapapanuto kayo, lalaki ang inyong lahi. Sa makatwid, dun sa kabuuan ng ating mga pagbasa, yung utos ng Diyos ang ating dapat na isa-isip, isa puso, at isa sa buhay natin. Ang utos niya na ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ibigin ng kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kung mahalaga sa atin ang ating sarili, papahalagahan natin. At kung paano ka magmamahal sa kapwa, ay yung pagpapahalaga rin binibigay mo at iuukol sa iyong sarili. Amen? Amen. Yun. Kaya maganda yung sinusuri natin ang sarili sa akin bang pagtingin at pagtansya sa sarili ko. Ito ba yung buhay na ito, mahal ko ba? Pinapahalagahan ko ba yung buhay na bigay sa akin ng Diyos? At kapag nandun talaga yung pagpapahalaga mo sa buhay na kaloob ng Panginoon, ganun din ang gagawin mong pagpapahalaga sa buhay ng kapwa na handog ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, ito yung magandang suriin natin ang ating sarili, tingnan natin ang ating sarili, paano ba ako talaga magmahal sa Diyos? At paano ba ako magmahal sa kapwa? Mahal ko ang Diyos, sasabihin natin, mahal ko ang Panginoon. Madali namang sabihin, yung binubuka ng ating mga labi, madali naman Kuya Jerry, ano? Mahal ko ang Diyos. Di patunayan mo. Isa-isip ang kanyang utos. Tuparin ang kanyang ipinag-uutos. Sundin. Napapanuto buhay mo. Yung kapwa mo na bili ng Panginoon na mahalin, yan ang kanyang laging tagubilin sa atin. Mahal ang Diyos, mahal din ang kapwa. Hanggang kailan tayo magmamahal sa ating kapwa? Hanggang saan? Ito yung hamon po sa atin. Itong ebanghelyo na ito ay kapag naririnig natin, madali naman kayo ipaliwanag yung ebanghelyo na yan. Sa tingin mo, madaling ipaliwanag, Ate Mirna? Kasi madali lang naman ang utos Ang utos ng Diyos, ay mahalin ang Diyos ng buong lakas, buong puso, pag-iisip, kaluluwa,
Kabuuan eh. Kabuuan ng ating pagkatao. Yung pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. Okay. Patunayan mo naman, gaano mo kamahal ang iyong kapwa. Hanggang saan mo kayang mahalin ang iyong kapwa. Wala namang naibibigay sa iyo yung kapwa mo. Walang pwedeng iganti sa kabutihang gagawin mo. Di ba, Ate Marita? Di ba? Kuya Lito, makakaganti pa sa akin yung kapwa ko na ito na mahalin ko siya ng mahalin? Ate Luz, sige nga. Madali. It's easier said than done. Madali pong sabihin ng labi, mahal ko yan. Paano? Paano mong patutunayan na mahal mo yung tao na yan, yung kapwa mo na yan? Yung tao na yan na kahirap intindihin, ang kapatid mo na kahirap unawain, ikaw na lang ba ang laging magbibigay? Ikaw lang ba ang laging tutulong? Wala bang maibabalik sa iyo yung kapatid mo? Ang pag nag-uusapan natin dito yung kapatid yung dugo natin. Sige, hanggang saan? At hanggang kailan mo kaya na iyan ay pag-ukulan ng pagmamahal? Ibigay ang lahat. Ang Panginoon, minsan lang nag-alay, inialay ang sarili para sa ating lahat. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yung buong sarili niya, buhay niya, ayun ang kanyang inihain para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya yung tanong, hanggang kailan ko kayang mahalin? Yung pamilya ko, wala namang ambag sa akin ito. Wala namang katorya-torya yung ginagawa niya sa akin. Di ba? Tebilin. Hanggang kailan ko mamahalin? Hanggang kailan mo mamahalin yung asawa mo? Nakita mo na yung kapintasan. Sa panahon ng inyong pagsasama, lagi bang kapintasan ang makikita mo? Lagi bang iyan ang pamamalas niya sa iyo? At yan sasabihin niya sa iyo na mahal kita, pinatunayan ba niya? Ang mahalaga ikaw sa sarili mo, na kaya mo pa ring ibigay ang pagmamahal kahit hindi ito nagagantihan, kahit hindi ito reciprocated, kaya mo pa rin siyang mahalin. Yung anak, hanggang kailan at hanggang saan mo kayang mahalin ang iyong anak? Ang magulang, pagtanda na ba ng magulang, wala nang nagagawa sa atin, mahina na yung kanyang kamay, malabo na yung kanyang paningin, mahina na yung kanyang tainga, upang dinggin ka. Hanggang saan at hanggang kailan na yung magulang ay mamahalin? At yung magulang na yan ang kayang-kaya kang mahalin. Ano ka man, sino ka man. Amen? Amen. Ikaw na anak. Pag matanda na ba at ulyanin na ang magulang, kapag hindi ka na makilala, mamahalin mo pa rin yung magulang mo na yan? Nung malakas lang ba, mamahalin ang magulang? Nung lahat na ibibigay sa iyo, na-spoil ka, mamahalin ang magulang? At kapag tanda na niya, pag sa pagtanda na niya, at wala na siyang lakas, na hindi na katulad ng dati, kulang na rin ang pagmamahal mo sa kanya? Sa tingin nyo, sa palagay nyo, hanggang sa pagtanda ba? Nakaka-inspire, yung makita mo yung anak na nandoon, nakabantay sa ospital. Sige lang, lahat gagawin para sa magulang. Kasi nung naalala ng anak, nung siya may sakit nung maliit, nakasubaybay si nanay, si tatay. Kaya sa pagtanda niya, susubaybayan ko rin siya. Sa pagtanda niya, mamahaling ko pa rin siya.
Kahit hindi na niya ako makilala, kahit ulyanin na siya, kahit pasaway na siya, sapagkat kung babalikan ng anak, nung tayo sa panahon, mga taon na tayo pasaway sa magulang, tinitiis ang lahat. Minamahal ang lahat sa atin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ganun din dapat. Kaya sabi sa aklat ni Sirach, sa pagtanda ng iyong magulang, kalingain, alagaan, mahalin mo siya, pahahabain ng Diyos ang buhay mo, pagpapalain ka ng may kapal. At makita mo, mabe-bless ka kapag ganyan ang iyong ipinamamalas sa Diyos. Mga kapatid, pag nilaya natin ito, doon sinasabi dito sa ating ebanghelyo at mga pagbasa, isaisip natin ang utos ng Panginoon. Tuparin natin, mapapanuto ang buhay natin, lalaki ang lahi natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen.